sa inyo na mamaliit kayo eh. No? As if parang kayo lang ang nasa tama, kayo lang ang ano mo sound. Parang kayo lang ang nasa tama. Di ba? Ang oversight power ng House of Representatives hindi po ginagamit para maliitin ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Congress serve as what we call guiding institution. I-guide nyo. Huwag nyo hilahin pababa. Kapwa ninyo government employee yan. Ha? Kapwa nyo trabahante ng gobyerno yan. So anong issue ni Amy kay Vince Dizon? Sige nga. Ha? Tanungin kita, anong issue mo kay Vince Dizon? Oh. Sige, anong sabi ni Secretary Vince Dizon? Never na ibalik ang dating gawi sa Department of Public Works and Highway. So ibig sabihin, kailangan lang nating pagkatiwalaan. Hindi po tayo na magmamarunong at magridicule at magmamaliit ng credential ng isang tao. Ha? Ang oversight function ng Kongreso, gamitin nyo para maglinaw ng mga ginagawa ng bawat ahensya ng gobyerno. Hindi po para maliitin. Para mang maliit kayo. Sobra naman kayo ka mga bobo. Ha? Sobra kayo ka bobo, sobra kayo ka entitled. Hindi nyo nauunawaan yan? Dapat, ngayon, kay defective ang Department of Public Works and Highway, ito ang ahensya na natamaan talaga ng pagbulgar ng Pangulo ng korupsyon, dapat pagtutulungan po natin itong itama dahil kayo naman po, i-abolish na lang ang Department of Public Works and Highways kung ayaw nyong bigyan ng sapat na pondo ayon po sa kanilang mga pananaw. Pwede naman kayong mag-ano dyan. Pwede naman kayo, pwede naman kayong magawa ng batas na i-abolish nyo yung isang department na ayaw nyong bigyan ng pondo. Kasarap-sarap sabihan kung ako lang si Secretary Vince Dizon o ikaw, Madam Senator, ikaw na lang mag-Department of Public Works and Highway Secretary para malaman mo. Tingnan natin kung may maipakulong kang hangam ka. O, wala ka nga nakasuhan. Kung hindi pa nga binulgar ng kapatid mo, tahimik kang tralala ka. Ayaw ko yung mga ganyan. O, di ba? Ang mga pinagsasabi ninyo, hindi pwede yun na sabihan ninyo, hindi engineer, hindi, what we call this, hindi daw engineer, o parang political aid lang daw, at saka ekonomista. Dangerous itong mga mentalidad ni Amy. Wala na to. Yung ginawa niya kay Secretary Vince Dizon, front niya lang si Secretary Vince Dizon para magiging actress sa entablado ng BICAM. Oh. Diba? Ginawa ni Amy na entablado ang Bicameral Conference Committee. Gaya nga ng sinabi ko, ang Bicameral Conference Committee ngayon ay hindi po natin naobserbahan na live. Hindi gaya ng mga nakarang administration, tago. Pero dito, ginawa ng paraan. Pero wag mo namang gawing entablado para ipakita mo ang pagiging artista mo. Kay total, matandang artista ka man. Diba? Dapat, wag mong gamitin venue para mag-grandstanding ka. Dahil sa Bicameral Committee, hindi po pagalingan kung sino ang mga senador sa pamamagitan ng pag-insulto sa kung sino po ang humaharap dyan. Si Secretary ng Department of Public Works and Highway, inangin niya na marami sa atin ang hindi naniniwala. This is an issue of trust and confidence. Hindi ba pwedeng bigyan natin ng oportunidad ang bagong upong Department of Public Works and Highway Secretary na pakinggan ang kanyang mga recommendation, ang kanyang mga apela sa gitna ng korupsyon na ikinakaharap ng ahensya ng kanyang pinamunuan? Hindi pa po siya nangalahating taon. Hindi pa nga umabot ng 3 taon o 3 buwan o 4 na buwan sa ahensya.
Pero, masugid niyang tinututukan, iniimbestigahan, sinasampahan ng kaso ang mga involved sa flood control anomaly infrastructure project. Sabi nga, if you don't want to realize the motion for reconsideration, if you don't want to consider the motion for reconsideration, filed before you by the secretary, then the wisdom is yours not to approve the so-called, what we call this increase, o pwede nyong makatotohanan ang budget cut ninyo. Ganun lang naman yan eh. Hindi na magpapugi kayo dyan. Parang akala nyo ang linis-linis ninyo. Kung totoosin, bahagi kayo ng korupsyon na nangyayari dahil kayo pong pumapasa ng batas. Dapat nga sa inyong mga insertion, dapat alam ninyo i-safeguard, alam ninyo i-monitor. Problema, di ba, congressman at saka senador ang mga nag-insert? Kaya huwag kayong magmalinis. Naging ganyan ang Department of Public Works and Highway because tinolerate din ninyo na mga mambabatas. Baka nakalimutan ninyo, bahagi kayo sa pagpasa ng taunang budget ng bansa. Kaya huwag kayo magmalinis. Ikaw, ipokrita kang Bratanela ka, huwag kang magmalinis. You want transparency? Then, teach them on how to become transparent. Do not ridicule them. Most especially, yung kakatalaga pa lamang. Nung hindi siya itinalagang sekretary, sabi ko nga sa inyo, hindi ako 100% naniniwala sa Department of Public Works and Highway. Pero kumuha ang Pangulo ng pagkakatiwalaan na ayusin ang bulok na sistema sa ahensya. No? So, ang transparency does not require theatrics. Transparency does not require grandstanding. Transparency does not require papogi points. Naintindihan mo? Transparency does not require for you to ridicule person. Ikaw, kung tanungin ka, paano ka nagiging politiko? Dapat, it requires clarity. It requires sincerity to fix the gap of communication, to fix corruption, anomaly. Dapat, transparency requires innovation of strategy to combat corruption in any agency of our government. Proseso po ang pagkuha natin ng transparency, hindi pag-iinsulto. O ngayon, ang galing, ano ngayon ang pakiramdam ninyo? Ininsulto mo. Ikaw lang talaga ang senador na ganyan. Ewan ko ba? Saan po ang dignidad? Siguro convenient mo yan talaga, Amy, or comfort zone mo talaga yung magpapahiya ka ng mga tao kasi sa tingin mo, ikaw lang talaga yung may alam. Hindi po okay yun. Dapat yun ang values na matutunan mo para ang taong bayan, ang mga kabataan na mga nanonood sa iyo at nag-a-aspire na magiging leader ng bansa sa susunod na henerasyon, may mga matutunan, hining alingangaka. Gets? Naintindihan? Ang hirap niya paliwanagan eh. No? Puro ka tanong, puro ka pagpapahiya. You don't acknowledge, you don't understand that as a legislator, as a Congress, diba, both upper and lower has an oversight power. So oversight power, hindi po ginagamit yan para po manginsulto ka o mangmamaliit ka. Ang oversight power ay ginagamit para paglilinaw. Pumunta ang sekretary ng DPWH, kung anumang mali, hindi po sa panginsulto po dapat ituwid. Naintindihan mo? Hindi mo pwede mag-insult, gusto mong ituwid. Dapat paliwanag mo, Secretary Vince, hindi po pwede nataasan po natin ito. Sabi naman ng Secretary, Madam, itaasan natin ito. Alam mo kung bakit?
hindi na po magkakaroon ng korupsyon. Ako wala naman akong tiwala sa mga district engineer. Normal po na sasabihin po eh. Ngayon, tinanong mo kung kailangan po ng mga reshuffling, ginagawa na yan ng ahensya. Alangan pabayaan ni Secretary Vince Dizon yan. Ha? Alangan pabayaan ni Secretary Vince Dizon kung ano yung inabutan niya sa DPWH, ganon din ang i-implement niya. Hindi naman siguro ganon. May pagbabago nga eh. Umiinit yung tarogo ko kapag ganyang mga bagay. Pwede ba makinig kayo sa amin? Ha? Makinig kayo sa Bingador para may matutunan kayo o ano nang mangyayari dyan. Correct, imbis na tumulong, nangungutya pang alinganga. Pag ikaw kaya kutsain ka, ang feeling kasi ni Amy, alam niya lahat. Alam mo, yung based on the psychology, kasi psychology is one of my best my favorite subject. So to be honest lang di naman ako sa nagmamagaling, no? Pero mas magaling ako kay Sarah. Now, pag titingnan mo yung actuation, yung demeanor ni Amy, no? As if parang akala mo talaga nagtatanong siya na ang galing-galing niya na hindi masagot. Ako, panelist din ako ng research. I am a research teacher. Imbis na ipahiya ko ang mga estudyante ko na magpipresent ng kanilang thesis o ng kanilang mga sinasabi pong mga portfolio or whatsoever or kanyang mga qualitative and quantitative research, instead na ipahiya ko, I will let my students explain before us as a panelist. I am trying to correct my students not in the form of insult, but in a form of what we call this challenge. Na hindi ako magmukhang magaling sa mga tanong ko. Naintindihan? Bakit mas magaling ka pa sa Department of Public Works and Highway Secretary? Ang gawain mo, although nakapang-gobernur ka, nagtrabaho ka as an executive, trabaho mo executive, nakatrabaho ka ng executive, si Vince Dizon executive din. Alam niya kung ano yung nangyayari sa ahensya na pinamunuan niya. Naintindihan mo? O ngayon, ang role mo ngayon, legislator. May oversight power ka. Bakit hindi ka mag-imbestiga kung halimbawa mayroong anomalya? Iba po ang pondo ngayon. Tumaas man ang normal, alam mo sa totoo lang, normal po talaga na magtaas ang pondo ng DPWH ngayon. Dahil may mga substandard na pinagawa. Alam nga, hayaan na lang natin diputa kayo yung mga substandard. Yung ghost projects talaga, pag pananagutin talaga yon, bawiin lahat yon ang mga ninakaw nila. Pero yung mga substandard, alangan mo, pisunin yun ngayon. O may mga iba pa dyan, retrofitting. Hindi lang naman flood control ang pinag-uusapan natin dito. May mga infrastructure, may mga repair, may mga farm to market road. Ang dami po mga infrastructure projects. Lahat yan dumadaan sa bidding. Pero ang pinakamababa, kailangan ibaba nila yung presyo ng materyales. Yan lang naman ang usapan dyan. Hindi po yung pagkatao. Basta gusto ko ipakita sa inyo na si Amy ay nagmamagaling. Ginamit ni Amy ang character assassination or di kaya'y character shaming. Credential shaming ang ginawa. Did you love me here? Baka mamaya sabihin ni Amy, hindi ka Amerikano, kaya wag kang mag-English, di puta ka. Ang bubita ni ay garoy as in. Ang bubo-bobo ni Amy, no? Sa totoo lang, ang bobo ni Amy. Alam mo, sinabi ni Amy, Mr. Chair, Secretary Dizon is no engineer. He is an economist and a political aide. Parang sinabi ni Amy na, Mr. Ilorico, Munting Tinig, you don't have the right to speak English because you are not an American. Di ba? Nag-guess ninyo? Parang sinabi ni Amy Marcos na, you don't have the right to open school because you are not an education degree. You don't have educational degree.
You are not a graduate of secondary education, major in blah, blah, blah. You are not a master's graduate. You don't have a doctorate degree in education, so you don't have the right to operate school. You don't have the right to, what they call this, deliver quality educations because you are not a graduate of education. Oh, Mr. Juan de la Cruz, you don't have the right to run a hospital because you are not a graduate of medical course. Di ba tanga? Ay, kagaga talaga as in. Kabubububo talaga. Ewan ko kung anong klaseng patay ang nagbunyag sa kanya. Alam mo, Aimee, a lot of Filipino people look at you before. There are so many Filipinos put their trust and confidence and what we call this admiration to you. But what will happen? When you became an ally of the Duterte, parang naging lutang ka din. Parang nagiging alinyanga ka. Nagiging bastos ka. Naintindihan mo? Okay, sige. So, hanggang dito na lamang ang ating munting tinig. Maraming salamat. Dito po tayo ngayon sa channel ng Bingador. Bingador! Wala kang kawalan!